Hello po, greetings mga kababayan. Harino sa mga oras na ito, sa mga kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Of course, kasama na rin po ang inyong mahal sa buhay. Alright, si Atty. Rogelio Wong po ito ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong legal aid public service program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Alright, okay. Um, Let us now proceed no dito sa ating topic sa episode nito. Ito po ay may kinalaman 'no, sa paggamit po ng tubig 'no, lalo na kung ang tubig nito ay galing sa isang private property 'no, private na lupa. Tulad kasi ng sinasabi natin dati 'di ba, lagi sa ating mga video, ang tubig po tulad ng dagat, ilog, sapa o creek man 'yan, ay ito po ay pagmamay-ari po ng estado 'no, at hindi po 'yan na hindi po 'yan magiging, tinatawag is beyond the commerce of man kung tawagin po natin. So, regulated po 'yan, alright? So, ito po may kinalaman sa sulat sa atin ni Joy Quirino, okay, 7247. Sabi niya sa atin, "Good day po attorney, meron pong bukal sa lupa namin. Kasya lang ang supply sa 3 pamilya. Ngunit ngayon ay 9 na pamilya na ang gumagamit, pati kami ay naapektuhan at nawala ng tubig. Puwede ko bang kontrolin ang paggamit sa iba pa para hindi kami mawalan ng tubig? Sana po mapansin ninyo." Alright. Una, tulad ng nabanggit natin 'no, ang tubig po 'no, ayon po sa Water Code of the Philippines, particularly Presidential Decree number 1067, ito po ay ang ano po ay bahagi po ng, ah, ano po 'yan 'no, dominion po ng ano 'yan, ng estado, okey? Ibig sabihin pagmamay-ari po ng estado, hindi po maaaring, hindi maaaring pagmamay-ari 'yan ng sinuman, okey? Now, may exception po diyan katulad sa kaso ninyo, okey? Ay, puwede pong gumamit 'no, ang kayo 'no, bilang, nasa inyo yung bukal na 'yan sa inyong lupa, you can use that po niyo for domestic consumption, okey? Domestic use ang tawag po niyan, wala pong problema do'n. You need not, get a permit for that. Kasi po outside of that, 'pag, 'pag yung iba nga may nagnenegosyo na ng tubig, okey? Aba'y lumampas na sa kanilang domestic use. 'Pag sinabing domestic use, yung pang-araw-araw na normal na gamit ng pamilya 'no, doon sa isang lupa, okey? 'Pag lumampas na po dito yon, aba'y kailangan na po ninyo ang kumuha ng, permit po 'no, sa 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 ating, pamahalaan 'no. So, 'yan po ang inyong tatandaan. Ngayon sa usapin ninyo, puwede bang pagbawalan po ninyo yung, magkaroon na ng access do'n sa inyong bukal? Of course, puwede po niyong pagbawalan. Una, kayo po ang may-ari ng lupa. So, 'pag kayo may-ari ng lupa, puwede po ninyong i-regulate kung sino lang puwedeng magkaroon ng access 'no, sa loob ng inyong lupa, okay. And then, yung dong iba diyan, katulad niyan dati pang 3 pamilya lang, ngayon naging 9 na, baka mag-multiply pa 'yan 'no. So, at kayo made-deprive naman kayo because kayo po bilang kayo ang may-ari ng property 'no, diyan sa nagkaroon kayo ng bukal, kayo po ay mayroong kaya na may preferential, right po kayo na gumamit po 'no, na gumamit po ng tubig na galing po sa inyong lupa 'no, sa bukal po natin. Tandaan po natin, 'pag ang tubig po kasi ay nandun po sa bukal po 'yan, that's part 'no, of your may right po kayo do'n. 'Pag the moment kasi na umawas na 'yan at, nag-ano na po 'yan, nagdaloy na 'no, papunta sa labas and yun nga, that becomes already part of public, dominion, okay. So, ito'y hindi na po beyond the commerce of man na po 'yan. So, kung sa inyong domestic na paggamit na po, wala pong problema. Meron po kayong preferential right to use of the water galing po sa bukal na yon for domestic use or consumption ninyo. Wag lang ninyong ipagbili, ah, wag ninyo itong inegosyo kumbaga, otherwise, kailangan ninyo ang permit. Ngayon, dahil kung susundan natin yung definition ng batas, okay, eh,
kung hindi lang kayo gumagamit po niyan, okay? At, meron ng iba 'no, na gumagamit po niyan, then this could be ito po magkaroon po ng paglabag dito ng batas at baka kakailanganin na kumuha pa ng permit, okay? So, yes, para maiwasan po ito, you have the very right to regulate 'no, access to this well o to this bukal na, sinasabi ninyo, okay? So, marami paraan diyan. Sabi una, kausapin niyo muna, okay? Hanggang dito lang, sino po nagkaroon ng access sa lupa ninyo, iyon lang po, okay? Ngayon, in excess of that 'no, ay, kasi ang sabi ng batas, for domestic use only. Ibig sabihin, kung tutuusin, kayo lang, yung pamilya lang ninyo puwedeng gumamit diyan, okay? In excess of that, ay hindi na domestic use ninyo 'yan, kundi ay, domestic use na ng mga community doon sa inyong area. In this case 'no, baka kakailanganin po ninyo ang i-require po kayo 'no, kumuha ng permit. So 'pag kumuha kayo ng permit, then maaari ninyo silang i-charge 'no, ah, ng, ng mga fees 'no, pagkuha po ng tubig sa inyong bukal 'no. So, magnenegosyo na kayo but kukuha po kayo ng permit 'no. So, for now, ang maaari niyong gawin is to limit only the access, the entry of these people sa papunta po sa inyong property. Karapatan po ninyo 'yun na kung sino ang papapasukin ninyo sa inyong lupa, okay? So, in the process, kung ililimit niyo 'yun, ay hindi sila basta-basta makakuha, makaigib na lang do'n sa inyong bukal, okay? Kasi kung tutuusin nga, ulitin natin, ang may-ari ng lupa ay mayroong preferential right 'no, ayon sa ating water code 'no, na gumamit 'no, ng tubig nito 'no, for domestic use or consumption, okay? So, ang domestic use of consumption po niyan, ibig sabihin yung pang-araw-araw na gamit niyo sa bahay at kung kayo'y may nag-aalaga kayo ng mga hayop, kasama po 'yan 'no, sa domestic consumption po, okay? Maglalaba kayo 'no, kasama po 'yan. Lahat ng gamit ninyo sa pang-araw-araw, kasama po 'yan. Nagdidilig po kayo ng, inyong mga halaman 'no, na hindi naman commercial scale 'no, kasama po 'yun sa, domestic, consumption, okay? So, I hope nasagot natin 'no, ang, katugunan 'no, sa atin ang katanungan sa atin ni Joy Quirino. Alright. So let us now, proceed. Oh, by the way, bago tayo magpatuloy 'no, ah, may special announcement lang po tayo, ha. Meron na pong Facebook, account ang Batas Pinoy. So, you could follow me 'no, doon sa Facebook 'no. Kabubukas lang po ng account na ito. So, as of this, very moment 'no, baka po wala pa sa mga 150 siguro ang nag-follow po dun. So, paki-spread out po, tulungan po ninyo ang inyong abang lingkod na mapalawig pa natin ang ating, reach 'no, sa ating mga kababayan, kaibigan natin, lalo na mga OFWs 'no. So, if you have a Facebook account, paki-spread po at paki-follow po, paki-like and paki-subscribe po 'no, yung ating bagong-bagong, page po natin sa Facebook. Ngayon sa mga subscribers naman po natin, sharers and likers po natin sa YouTube, I would like to, to express my appreciation 'no, dito sa inyong continuing pagsuporta po sa atin 'no. Lalo na sa mga likers po natin, sharers po natin na hindi po nag-i-skip ng ads. Thank you very much. Alam po niyo kung sino sino po kayo. Thank you from the bottom of our heart. Maraming, maraming, maraming salamat. And of course, sa mga viewers po natin 'no, na hindi pa po subscribers 'no, ay if you find our videos, interesting and informative, ay hindi naman siguro po kalabisan 'pag ako po ay hihirit po sa inyo na isang share lang po, isang click, isang subscribe po 'no, if you're not yet a subscribers. And of course, yung notification bell 'no, para 'pag may updates po tayo, you'll be duly notified at wala po kayong mami-miss na mga episode po, okay? So hanggang dito lang muna tayo and I hope 'no, to see you again in the next video po natin. Maraming salamat and God bless.